Lumindol na naman guys. Lumindol na naman. Nung isang araw, nung nakarang linggo sa Cebu. Nung isang araw sa Baguio. No? Ngayong araw na naman guys, lumindol. Parting Davao na naman. Kaya mag-ingat talaga tayo. Kasi yung lindol ngayon tumatakbo. Pumupunta sa mga iba't ibang lugar. At doon magkakaroon ng linog. No? Kaya ang mga lindol kasi ngayon guys, sobrang lakas na. No? Yang magnitude 0.5 something mga ganyan, pinakamahira na yan. Pinakamahina na lindol yan. Pero sa mga kababayan natin na hindi pa naka-experience ng mga lindol ay talagang hinimatay. Yung iba nating kababayan sa hinimatay sila. Kasi first time siguro nilang makaranas ng lindol. Kaya nakakabahala na talaga ang lindol guys. Ngayon ang inaabangan natin ng lahat, no? Itong the big one. Alam mo sa daming mga lindol na nangyayari, hindi ko na maintindihan kung alin doon yung big one. Kasi yung lindol na 6.9, mga 7.5 lang. 7.5 considered as the big one na yan eh. Malakas na yan, 7.5. Malakas na yan. Kaya ako minsan nalilito ako, ano ba yung tinutukoy nilang the big one? Siguro yung the big one kasi, siguro no, yung the big one na sinasabi nila, ang inabangan nila dito daw sa Metro Manila daw tatama. Guys, hindi ako naniniwala na ang the big one sa Metro Manila tatama. Kasi sasabihin ko sa inyo, wala talagang kahit sinong Poncio Pilato na makapag-predict, no, kung gaano kalakas yung lindol at kung saan siya tatama na lugar. Kaya kung sasabihin nila na yung the big one daw sa Metro Manila daw tatama, isang kalukuhan yan. Kasi walang aparato at walang kahit sinong tao na nakakaalam kung kailan at kung saan at kung gaano kalakas tatama, no, magkaroon ng lindol. Kaya hindi po pwede talaga ituro mo yung isang lugar, no, katulad na lang dito sa Metro Manila, no, hindi mo pwedeng ituro talaga na yung the big one na inaabangan ng lahat ay tatama sa Metro Manila. Walang ganon guys. Na huwag kayong maniniwala dyan sa the big one na yan at tatama sa Metro Manila. Mayroong lindol. No? Maniniwala tayo ng lindol. Pero kung sabihin the big one sa Metro Manila, walang ganon. Pero siyempre, dahil malalakas ang mga lindol talaga natin ngayon, mas advance pa rin na maging aware. No? Alamin natin kung ano yung dapat natin gagawin pag nagkaroon ng lindol mismo sa mga lugar natin. Diba? Ganon yun. Pero kung the big one tatama sa Metro Manila, walang ganon. Napaka-imposible. Magkaroon man ng lindol sa Metro Manila, pero hindi ganon, di mo pwede sabihin the big one. Magkaroon man siya, maybe mahina lang siya, mga 5 something, mga ganyan. Kasi ang lindol ngayon, pinakamahirap, mga 5 na eh. Dati, ang pinakamahinang lindol, ang pinakamalakas na lindol dati, nasa mga 5 something. At ang pinakamahina, mga 3 something lang. Pero ngayon, iba na. Iba na ang mga lindol ngayon. Ang pinakamahina ngayon, 5 something na. At ang kasunod nun, mga 7, katulad yan, naglindol ngayon sa parting Davao, parting Mindanao, 7.5. Tapos yung epicenter niya, nasa gitna, nasa dagat. So, tiningnan ng ating mga mga posibilidad na magkaroon ng tsunami kasi malakas yan, 7.5. No, pero paalala ko lang, lalong-lalo na yung mga nakatira dito sa Metro Manila, huwag kayong masyadong maalarma na yung sinasabi ng iba na tatama yung the big one sa Metro Manila. Kasi yung 7.5 considered as the big one na yan. No? Ang dapat na natin gawin dito,
ay siyempre maghanda, no? Maghanda tayo, magtabi tayo ng mga medical kit, mga ganyan kasi no, baka magkaroon ng lindol pero hindi sa Metro Manila, pero hindi ganong kalakas. Importante pa rin guys na alam natin ang mga tamang gagawin natin pag once na magkaroon ng lindol, no? Lalong-lalo na kung nakatira ka sa mga mga matataas na mga building, no? Importante 'yon, no? Kung paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili sa mga bagay-bagay na pwedeng bumagsak sa iyo. Pero yung the big one na Metro Manila, dahil ang basihan nila may mga fault daw. Walang ganun guys, no? Hindi 'yun sapat na basihan mo dahil mayroong mga red fault kung ano yung mga pinagsasabi-sabi nila. Kaya yan daw ang magkukos. Yan daw ang matagal na panahon na daw na hindi kumilos. Gumalaw yung fault na yan. Tapos may walang ganun guys kasi ang lindol hindi mo talaga malalaman kung saan siya tatama. No? Ganun. Ay sa akin, hindi ako masyadong nagpapaniwala sa mga sinasabi ng mga eksperto na magkaroon ng the big one. Eh, ang dami ng lindol na pwede nating sabihin the big one eh. Yung nakaraan, 6.9, pwedeng the big one yan. At tumama sa Cebu. The big one na yun, malakas na yun guys. Kaya nang sumira ng mga gusali at mga building yun. No? In English ko lang, gusali, building. In English ko lang yung gusali, building. Kaya nang sumira yon. Mas lalo na yung nangyari ngayon na nagkaroon ng lindol 7.5. No? Anong big one ba na inaantay ng karamihan? Ang the big one, walang the big one. No? Pag ang isang lindol na umabot siya ng 7 point pataas, consider as the big one na yan. Kaya kayong nasa dito sa lugar na pinipredikan nila, magpapasalamat na lang tayo na yung lindol na tumama, yung 6.9, 7.5 ngayon na bago lang ay hindi tumama sa Metro Manila. Yun lang ang magagawa natin. Magpapasalamat tayo na kung mayroon mang malakas, no, manalangin tayo na kung mayroon bang malakas na lindol ay sana wag tumama sa Metro Manila. No? Kasi kung sabihin mong the big one, Metro Manila, wala yun. Hindi ako naniniwala doon. No? Ang masasabi ko lang, halimbawa kung saang sulok ka man sa Pilipinas nakatira, dapat manalangin tayo na yung sinasabing the big one ay huwag tumama sa lugar mo kung saang lupalop ka man sa Pilipinas. Manalangin natin na kung tumama man siya, doon na lang sa dagat or sa ibang lugar na kung saan wala masyadong matao. No, yun na lang ang gagawin natin. Huwag nating isipin na the big one, Metro Manila. Walang ganon. Kasi ang lindol guys, no, hindi mo talaga mapipredict yan. Hindi mo talaga pwedeng ituro ang isang lugar na magkaroon ng malakas na lindol dyan. O hindi mo masasabi yan. At kung kailan siya tatama. Kasi ang lindol, no, mayroong nagko-control niyan. May nagko-control niyan. Kaya yung nagko-control, no, tawag ko diyan sa nagko-control yan, Haring Diyos ng mga lindol. Yun guys, no. Kaya the big one. Huwag kayong masyadong magpanik diyan sa the big one na yan, lalo na kung taga Metro Manila ka. Ang gagawin mo lang is manalangin tayo na kung magkaroon pa man ng malakas na lindol sa susunod, ay kung pwede wag dito sa Manila or wag dito sa Pilipinas or pwede sa gitna na lang ng dagat or sa ibang lugar na lang, sa mga lugar na lang na wala masyadong matao. Yun lang ang maano natin diyan. Kaya sa mga kababayan ko na nag-aantay ng the big one diyan sa Metro Manila, relax lang kayo. No?
Manalangin na lang tayo na yung the big one na yan, hindi tumama dito sa lugar natin. No, kahit saan ka nakatira, kahit nasa Mindanao ka man, Visayas or Luzon, manalangin ka na yung the big one na inaabangan ng lahat ay sana ay huwag tumama sa lugar natin. No, hindi lang yung dito sa Metro Manila na pinipredict nila. Ganun lang. At siyempre, kailangan din natin alamin yung mga technique. No, yung mga safety. No, kung magkaroon man ng mga drill ang ating mga kababayan regarding sa mga lindol, kung ano ang gagawin natin, kailangan nating sumunod, no? Kailangan nating makipag-cooperate sa kanila para kung magkaroon man tayo ng lindol, no, alam mo na kung ano yung gagawin mo, no? Yun. At kung ano yung mga dapat mong ipaghanda, no? Kung ano yung mga itatabi mong mga bagay-bagay na kung saka, kasi ang lindol guys, hindi mo talaga masabi kung saan tatama. Maybe bukas or sa susunod na araw ay tatama sa lugar nyo yung inaabangan ng lahat na the big one. Ayun guys, ay ingat tayong lahat, no? Sa lindol, kasi ang lindol pwedeng tumama sa mga lugar natin kung saan tayo nakatira.